nalaman nilang dalawa ang katotohanan ay mabilis na umuwi ang dalawa dahil na rin sa gusto ng babae. Wala namang magawa si Zephyr dahil yun ang gusto ng girlfriend niya at sumunod sila sa lugar kung saan nila nalaman na naroroon ng mga ito. Ang sinababarilin na ng ama ni Princess ang mommy at kapatid niya ang inabutan nito. Hindi napansin ni Zephyr na tumakbo ng mabilis si Princess at hinarang ang sarili dito. Huli na para pigilan ito. Ang mga nandoon ay nagulat din dahil sa nangyari, lalo na si Perlita na siyang nasa harapan ni Princess. "Princess! Okay lang ako ate," ngiting sabi ni Princess at hinawakan ang sugat niya. Mabilis na nakarating si Zephyr doon at kaagad na tinakpan ang pag-ahagos ng dugo niya. Dahil sniper si Princess ay kalkulan niyang segundo ng pagtama ng baril sa target nito kung kaya mabilis ang kilos niyang sinalo ito gamit ang balikat niya. "Bakit mo ginawa yun?" sigaw na tanong ni Perlita na ikinangiti ni Princess sa kanya. "Dahil pamilya ko kayo." Hindi na napigilan ni Perlita ang maiyak dahil doon at niyakap na lang ang kapatid. Si Grace naman ay hindi na tuluyang nakapagsalita dahil na rin sa nangyari. Pumasok sa isip niya na napakasama niyang ina, ngunit nagawa pa rin siyang protektahan ng kanyang mga anak. Tila tuluyan na siyang nawala sa sarili dahil sa sobrang daming pumapasok sa kanyang isipan. "Perlita, Princess!" Dumating ang mga kaibigan nila upang tignan kung ayos lamang sila. Dahil sa balikat lang ang tama ng bala ni Princess, ay alam niyang magiging ayos lang siya, lalo pat sanay na siya sa ganong sitwasyon. Dahil na rin kaibigan niya ang baril, gaya ng sabi niya. Si Fidel naman inalapitan nila Rowan, Jomari at Lance para hulihin na to. "Anak," tawag ni Fidel kay Princess na ikinatingin nila dito. Maging si Princess ay napatingin sa kanyang ama. "Kailanman, hindi ako magkakaroon ng ama na mamamatay tao." Walang buhay na sabi ni Princess na tuluyan ang ikinahina ni Fidel at hindi na nakapagsalita pa. Buong buhay niya ay hinanap niyang anak dahil pakaramdam niya. Ito na lang ang kakampi niya, ngunit kinamumuhian siya nito. Nakarma na siya sa pagpatay niya sa kanyang kapatid at paggamit kila Grace at Perlita dahil sarili niya mismong anak ang umayaw sa kanya. Sa ganoong tagpo natapos ang pagliligtas nila kila Stella. Natalo na nila si Fidel at Grace. Sa wakas ay matatahimik na ang buhay nila ngayon. Naipakulong na sina Grace at Fidel dahil sa pagkakasala nila sa pagpatay sa ama ni Perlita. Ngunit si Grace ay napunta sa mental hospital dahil na rin nasira nito ng bait sa kakaisip sa nangyari sa nakaraan at sa kasalukuyan. Tila hinahunting siya ng mga kasalanang ginawa niya at ngayon ay wala na ito sa tinong pag-iisip. Mahirap man para kila Perlita at Princess ngunit tinanggap nila ang katotohanan. Lalo pat malaki ang kasalanan ng kanilang ina. Matapos gumaling ni Princess sa kanyang tama ng bala, sa balikat ay nagpasya silang paghatian ng kanilang ari-arian dahil na rin galing yun pareho sa kanilang pamilya. Magkasundo ang dalawa, lalo pat alagang-alaga ni Perlita ang kanyang kapatid na mas bata sa kanya ng 2 taon. Ligtas na rin si Stella at ang magulang ni Kim at Kate. Nagpaliwanag ng maayos ang dalawa sa mga ito kung ano at sino ba talaga sila at syempre, kasama doon ang magulang ni Stella, lalo pat hawak nila ang kambal. Mabuti na lang at natanggap yun ng pamilya ng mga ito at ngayon ay wala na silang problema at mas dinoble na lang ang seguridad ng magulang. Si Sanya naman ay tuluyan ng nailipat sa kanyang lahat ng ari-arian ng namayapang magulang. Silang tatlo nila Perlita at Princess ang magkakasundo, lalo pat magpipinsan ang mga ito. Wala nang makakapigil pa sa kanila lalo pat sila na ang bagong henerasyon ng kanilang pamilya kahit pa hindi magandang una nilang pagkikita-kita. Tanggap na ni Princess ang kanyang katauhan kahit pa na ganoon ang kanyang ama at ina. Ngunit hindi niya kinikilalang ama si Fidel dahil na rin sa walang kapatawaran ang ginawa nitong pagpatay sa kanyang tiyo. Sa ngayon ay masaya na silang namumuhay na magkakasama dahil na rin mas gusto pa nilang makilalang isa't isa. Sina Stella at Johanna naman ay ligtas ng mga oras na nagkakagulo sa lugar na yon. Si Veronica at Elliot ay tuluyan ng namatay at pinagbayaran ang kasalanang kanilang ginawa. Sinubukan pa nilang kunin si Johanna pero ang hindi nila alam ay kayang-kaya sila ng bata
Kung kaya bago pa sila makagawa ng kahit na ano ay naunahan na sila't nabaril nila Arabella. Mabuti walang nasaktan sa kanila kahit isa. Lalo pat naging madali sa kanila ang lahat dahil kakaunti lang ang tauhan nila Fidel. Halos karamihan kasi ay kumampi na kay Perlita nang malaman nila ang totoo sa pagkamatay ng kanilang tunay na amo. Masaya si Stella at walang napahamak sa kanila, lalo pat nasunod ang lahat ayon sa kanyang plano. Kahit na nagkainitan sa pagitan ni Nadine at Vinda, mabuti na lang at nagkaayos kaagad ang dalawa. Kasalanan niya din naman dahil inilihim niya lahat ng plano niya kay Nadine. Ayaw niya lang mag-alala pa ito dahil siya nang humahawak sa negosyo niya. Ngayong maayos na ang lahat at wala ng problema, nagpa siyang magulang ni Stella na isa publiko ng katotohanan sa kanilang pamilya. Kalat na ngayon ang balitang makikilala na nila ang nawawalang anak ng mga ito at ang bunsong anak na matagal nilang itinago. Sinakto na mga itong announcement na yon sa birthday ni Johanna. Kaya isang napakalaking birthday party ang magaganap, lalo pat yun ang unang kaarawan nitong kompleto sila. Please contact the organizer, hindi ko alam ang tungkol dyan. Yes, please, yes. After that, call me again so that I can confirm, okay? Okay, bye and thank you. Parang ilang baba na ni Stella ng telepono ng araw na yon. Siguro magpapahinga lang siya ng 5 minuto. Pagkatapos ay meron na namang tatawag dahil na rin sa sobrang daming nangyayari sa event ngayon. Siya lang ang nag-aayos sa kanyang sarili dahil na rin nakala niya kakayanin niya na malaki niyang akala. Dapat ay nag-hire na siya ng makeup artist at hairstylist. Hindi tuloy siya matapos-tapos sa pag-aayos. Dahil sa tawag ng tawag sa kanya. Katulad ngayon, meron na naman tumatawag sa kanya, kaya inis na naibaba niyang plancha sa buhok at sinagot ang tawag. Sakto namang pumasok si Maximus sa loob ng silid niya at nagulat ito na makitang hindi pa bihis ang girlfriend at gulo-gulo pa ang buhok nito. Sumenya si Stella kay Maximus na sandali lamang at kinausap ang nasa kabilang linya. Kagagaling lang nito sa silid ng kanyang anak kung saan ito inaayusan. Sa totoo lang parang magdedebut ang kanyang anak, samantalang 6 na taong gulang pa lang ito. Pero walang problema sa kanya iyon dahil gustong-gusto niyang ispoilin ng anak lalo pat ilang taon niya itong hindi nakasama at ilang birthdays din nito ang wala siya. Yes, thank you. Pagkababa ni Stella ng tawag ay napabuntong hininga siya at ngumiti ng pilit sa reflection nilang dalawa. Si Maximus na nagtutuloy ng pagplansya nito sa buhok ni Stella. I'm sorry if I left you behind. Hinging paumanhin ni Maximus na ikinailing naman ni Stella. I understand my love. Busy ka din sa organization habang ako dito sa birthday ng anak natin. Talagang kailangan nating magtulungan. Napangiti si Maximus dahil sa sinabing yun ni Stella. Yes, sabay ng birthday ni Johanna ay ang paglipat ng magulang ni Stella sa organization sa kanilang dalawa. Kaya nga karamihan ng imbitado sa birthday ni Johanna ay mga kilalang tao na mayroong mga organization din. Hindi sa Pilipinas ginanap ang birthday ni Johanna, sa Canada. Dahil na rin karamihan sa kanila ay sa Canada nakatira at doon din lumaki ang bata kaya mas pinili niya to. Advantage din sa kanila para sa paglipat ng organization kila Stella. Dan, magbihis ka na para makita natin kung ayos na ba ikaw. Ngiting sabi ni Maximus na ikinapagpasalamat ni Stella dito dahil ito nang nagplansya ng buhok niya. Light makeup lang ang nilagay niya dahil na rin hindi na siya makakilos ng ayos kanina at yun lang ang nagawa niya. Karamihan ng business partners niyang naruroon lalo pat big day ang araw na yon sa kanya. Sino bang mag-aakala ng may-ari ng top 1 clothing business ngayon ay ang siyang nawawalang anak ng mga Moon? Saktong-sakto pa sa pangalan ng kanyang kumpanya na Moonlight Clothing Boutique. Suot ngayon ni Stella ang latest design niya at naisip niya na sneak peek na rin yon para sa fashion show na papalapit ng mangyayari for her new collection. Kaya busy talaga si Stella sa mga panahon na yon. Ngunit kahit ganoon ay nag-iingat pa rin siya, lalo na't mayroon 3 bata sa kanyang tiyan. Fitted ang suot niyang black dress na mayroong slit sa kanang part ng kanyang hita. Gawa yun sa silk na tela at kumikinang ito dahil na rin sa mga diamond na nilagay nila sa damit. Sleeveless iyon ngunit tila pa off-shoulder ito na tinernuhan niya ng isang simpleng diamond necklace. Kahit maliit lang ang diamond na yon ay nagkakahalaga naman yun ng milyon, kung kaya sigurado siya na agaw pansin ng kwintas niya na yon. Wow, you look beautiful my love. Tuwang sabi ni Maximus nang makita si Stella
at agad tong nilapitan pagkatapos ay hinilikan sa pisngi. Especially this, halatang nag-baby bump mo. 3 buwan ng tiyan ni Stella. Yes, 2 buwan na nakalipas matapos ang pagsasaayos nila ng gulong na iwan ng pamilya Mendoza, lalo pat maraming na-scam ang mga ito. Kaya sinakto nilang big event sa birthday ni Johanna. Thank you my love, you look handsome too. Ngiting sabi ni Stella at inayos ang necktie na suot nito. There you go, should we go out na? Mag-start ng event, tanong niya sa lalaking kinatango naman ito at umalis na sila doon. Bago sila lumabas ay pinuntahan na muna nila si Johanna at kinamusta. Ang ganda nito sa suot na red gown, dahilan para maging mas magkamukha sila ni Stella. Ang kaibahan lang ay nakabuan ang buhok ni Johanna at si Stella ay nakalugay. Good evening ladies and gentlemen. Nagsimula ng event. Ginanap ang celebration na yon isa sa mga hotel ni Maximus kung kaya walang problema sa kanila ang venue. Napakaraming tao lalo pat naka-live din ito upang mapanood ang lahat at marami ang nag-aabang sa nawawalang anak ng mga Moon. Welcome to the 6th birthday celebration of Johanna Suarez. Marami ang nagulat lalo na mag-appear sa malaking LED ng mukha ni Johanna na kilalang kilala ng lahat. Sinong hindi makakakilala dito dahil anak ito ni Maximus at ni Stella. At doon ay napagtanto ng lahat na ang nawawalang Stella na anak ng mga Moon ay walang iba kundi si Stella na may-ari ng Moonlight CB. Maraming na-excite lalo dahil sa information na yon at halos lahat ay nanunood sa live na mga to. Hanggang dumating ang time na nagsalita ng magulang ni Stella para ipakilala sila ng mga ito. I know all of you has a clue what was going on, right? Panimulang sabi ni Manuel habang nakangiti. Maging kami hindi makapaniwala noong una katulad niyo. But it is right. Walang duda, siya nga anak namin. After years matapos niyang wala ay natagpuan na namin si Stella. Pero bago yun, gusto ko munang ipakilala sa inyong bunso naming anak na matagal din naming tinago. Why? Dahil takot kaming matulad kay Stella ang nangyari sa anak namin. And now, please welcome our son Zephyr Moon together with his girlfriend, Princess Mendoza. Pumalakpak ang mga ito at bumaba na malaking hagdan sina Zephyr at Princess. Event hall kasi ang kanilang pinagdadaluhan, parte ng hotel ni Maximus kaya mayroong malaking hagdan kung saan bumababa ang mga may celebrant ng araw na yon. Ang lahat ay namangha sa kagwapuhan at kagandahan ni Princess at Zephyr. Marami pang ang nanghinayang dahil meron na palang kasintahan si Zephyr. Again, our son Zephyr and Princess Mendoza. Nagpalakpakan muli mga ito. Matapos yun at hindi na pinatagal pa ni Manuel ang lahat at dumiretso na sa pinaka-main event. Siyempre, ang pinakang hinihintay ng lahat. Ang aming unika iha, Stella Moon, together with her boyfriend, Maximus Goldman and the birthday celebrant, Johanna Suarez. Tumayo ang mga tao matapos ipakilala ni Manuel ang mga ito. Nagpalakpakan sila at manghang-mangha sa ganda at gwapo ng mga ito. Ang apelyido ni Stella ay napalitan na Into Moon, pero si Johanna hindi na muna pagpapalit para na rin sa tumatayong magulang ni Stella. Tuwang-tuwa sa Stella na marinig yun mula sa anak. Papalitan lang ang apelyido nito sa oras na ikasal ang mga ito. Naroroon din ang pamilya ni Maximus at masayang nanunood sa kanila. Ibinigay ni Manuel ang mic kay Stella at nagsalita siya sa harap ng mga ito. Hello everyone! First, gusto ko munang batiin ang anak ko. Happy birthday my daughter. You know how much I love you and I can do everything for you. Alam kong matagal mong hinintay ang araw na to and I also know na ikaw ang pinakamasayang tao dito ngayon. Happy birthday Johanna. Mommy and Daddy love you very much. Ngumiti si Johanna sa ina at lumapit dito para halikan ito sa pisngi. Ganon din si Maximus. Marami ang naantig sa kanilang pamilya lalo pat kitang-kita nilang saya sa mga mukha nito. Maraming ang nagsasabi na perfect family sila. I know a lot of you was saying that we are happy family now. Pero no family is perfect. Nobody is perfect. Meron din kami hindi pagkakaintindihan. Yet, pinag-uusapan lang namin at inaayos. Maniwala kayo, walang hindi nadadaan sa maayos na usapan. This past few months, sobrang daming nangyari at kami ang number 1 trending palagi sa news. Sorry for that, but now, gusto kong malaman nyo na hindi na ito biro lang. Ako ang nawawalang anak ng pamilya Moon, ang may-ari ng Moonlight CB. And syempre ang girlfriend na sikat ng bilyonaryo sa mundo.
Huminto sandali si Stella para tignan ng mga tao na naruroon ngunit nagulat siya na biglang mamatay ang ilaw at ang mic na gamit niya ay gumawa ng ingay na ikinatakip niya sa tenga. Ngunit kagad niyang naisip ang anak kaya mabilis niyang kinapa si Johanna. Ngunit wala na ito doon. Rinig niyang pagkagulat ng mga tao at ganun din siya. Aalis na sana siya sa pwesto niya dahil wala doon si Johanna. Nang matigilan siya dahil biglang mayroong spotlight sa pwesto niya. Nasilaw pa siya doon ikinatakip niya sa kanyang mata. Pwede ko bang baguhin ang huli mong sinabi? Girlfriend ng sikat na bilyonaryo. Gawin na nating fiancé and soon to be Mrs. Goldman yan. Natigilan si Stella dahil sa narinig niyang sinabi ni Maximus. Kilalang kilala niyang boses ito at nang maka-adjust ang kanyang paningin ay napatras siya nang makita si Maximus na nakaluhod sa harap niya at may hawak na singsing at sa kamay. Hindi niya napigilan ang kanyang luha at kagad yung tumulo dahil sa tagpong iyon. Habang busy ka sa birthday party na to, busy din ako na pagplanuhan ang araw na to. Gusto ko lang simplihan yet maalala mo habang buhay. Napatakip si Stella sa kanyang bibig kasabay ng sunod-sunod na pagtulo ng kanyang luha. Sa harap ng pamilya natin, mga nandito sa loob ng event hall na ito at sa kani-kanilang bahay na nanunood sa atin, gusto kong hingin ang matamis mong oo. Matagal ko na itong gustong gawin kaso alam mong marami tayong pinagdaanan pero kahit na ganun, naging matatag tayo at malakas. Hindi lang yun, binigyan mo ko ng magandang balitang hindi ko makakalimutan habang buhay. Sabi ko sa iyo, buntis si Mrs. Stella. Yun ang tinutukoy ni Maximus. Siguro nga, tingnan mo laki na ng tiyan niya. Nung una akala ko busog lang. May busog bang lumaki ang balakang? Sabi ko sa inyo, tama ako. OMG, mala fairy tale ang buhay nila. Samot-saring reaksyon ng mga tao sa kanilang bahay na nanonood through live. Mrs. Stella Moon, will you marry me? Pagkatanong ni Maximus noon ay sunod-sunod na tumango si Stella at sumigaw ng, Yes, of course, it's a yes my love. Nagsigawan ng mga tao doon dahil sa tuwa at ang maging mga nanonood ng live ay ganun din. Kilig na kilig silang lahat sa pagsagot ni Stella kay Maximus. Pagkalagay ni Maximus ng singsing sa kamay ni Stella, ay hinalikan niyang babae sandali sa labi at doon dumating si Johanna at niyakap ang mommy at daddy niya. Congratulations mommy and daddy, I'm so happy for the both of you. Doon nagsimulang masayang birthday ni Johanna na hindi niya makakalimutan. Matapos ang event ng birthday ni Johanna ay dumiretso na sila sa hideout. Dahil ready ng lahat ay pinakilala na lamang ng mga ito sila Stella at Maximus. Dahil kilala na sila ng mga ito, 2 buwan na rin ay masaya sila at sa wakas ay nailipat na sa dalawa ang pagiging mafia boss nila. Kapwa nakangiti si Maximus at Stella habang merong suot na red cape at corona na tila sila'y mga hari at reyna. Sa bagay, sa sobrang dami nilang hawak na tauhan, ay parang nga naman silang hari at reyna. Ang kanilang codename din ay ganon din, King and Queen. At doon magsisimula ang reign nilang dalawa bilang mafia boss ng mga ito. Malaking obligation pero sigurado sila na kayang-kaya nilang hawakan ng mga ito. Doon na rin sila nag-celebrate na matatanda at nakiinom. Birthday/coronation ng gabing iyon, kaya lahat ay masaya. Ang lahat ay magiliw. Sa wakas, tapos na't wala ng gulo. Yun ang simula na maganda at maayos na pamumuhay ng mga to. Akong mauuna. Nag-uunahan sila Arabella, Nadine, Sanya, Perlita at Cynthia sa pagpasok sa silid kung nasaan si Stella ngayon at ang triplets. Katatapos lang itong mga anak at oras na para dalawin ng mga ito. Girls, hindi pwedeng maingay sa loob. Baka tulog pang triplets at magising nyo. Puna sa kanila ni Aramina, ni kinatahimik na mga to. Natawa na lang ang kanilang boyfriend dahil doon. Si Cynthia at Lance ay official na rin na mag-boyfriend at girlfriend. Si Nadine at Jo Marie naman ay engaged na at malapit ng ikasal. Si Arabella at Rowan ay ganun din. While si Sanya ay wala pang boyfriend. Si Princess at Zephyr naman ay nasa kanilang honeymoon sa ibang bansa kung kaya wala sila doon ngayon ng mga anak si Stella. Umiiyak na nga si Princess dahil gustong-gusto na niyang umuwi sa Pilipinas para makita ang triplets. Ngunit ang flight nila ay bukas pa. Kakakasalan ng 2 at 1 buwan na rin magmula nang umalis sila para sa kanilang honeymoon. Ako pong mauuna.
Agad na sabi ni Johanna na sumingit sa kanyang mga tita dahil nagkakagulong mga to. Nang pumasok si Johanna ay sunod-sunod na rin ang mga ito at tahimik lamang sila habang papasok. Naabutan nila ng buhat ni Maximus ang isa sa triplets at ang dalawa naman ay hawak ni Stella. Kanina pa kayo hinihintay na triplets, ang tagal niyo daw sa labas. Natatawang sabi ni Stella dahil nagising ang mga ito nang maramdaman nila na nandoon ang mga ito. Tuwang-tuwa nga si Stella dahil tila malakas ang pakiramdam ng mga bata at bahagyang umiyak na tila mayroong gustong sabihin sa kanila. OMG! Ang gagwapo ng mga kapatid ko! Tuwang sabi ni Johanna at kaagad na sumampa sa higaan na tinignan ng mga ito. Dilat ng kanilang mga mata na tila nakikita siya. Kung si Johanna ay kamukha ni Stella, ang triplets ay kamukha ni Maximus. As in, 3 Maximus. Tanging ang mata lang ng mga itong naiba dahil kulay brown ng mga yon. Look, inaabot ka Johanna. Ang cute, tuwang sabi ni Nadine. Hindi na rin napigilan ng mga ito na buhatin ng triplets na hindi naman umiyak kaya ngayon ipinagkakaisan ng mga babae ang 3 sanggol. Congrats Stella, I'm so proud of you. Ngiting sabi ni Aramin at niyakap siya. Salamat mom, mabuti po't nakarating kayo ni dad. Ngiting sabi ni Stella at tumingin kay Arturo. Pwede ba namang hindi namin makita ang apo namin? Ngiting sabi ni Arturo at niyakap din si Stella. Meron pa ring sakit si Arturo, ngunit kahit papano ay nadadaan sa gamot kung kaya hindi na yun madalas umatake sa kanya. Kaya din nagagawa na nitong makaalis-alis kasama si Aramina, lalo pat sinusulit nilang mga oras na magkakasama sila dahil na rin ang tagal ng panahon nilang nagkahiwalay. Pagkatapos namang iti sa kanya si Maximus naman ang binati nila at ang magulang ni Stella ang lumapit sa kanya. Ang galing mo anak, kung alam mo lang kung gaano kami ka-proud sa'yo, sabi ni Amor at niyakap si Stella. Naiyak naman si Stella dahil sa sinabi niyo ng ina. Ang daddy niya ay nakangiti sa kanya ngunit alam niyang papaiyak na din ito katulad niya kaya hindi nagsasalita. Huy, magsalita ka naman sweetheart. Sikong sabi ni Amor dito dahilan para maiyak ito. Kaya nga ayaw kong magsalita kasi maiiyak ako. Proud ako sa'yo, princess ko. At niyakap ni Manuel ang anak dahilan para matawa sila Maximus dito. Nagkwentuhan sila sandali hanggang sa nakigulo na rin sila sa pag-usisa sa mga apo nila. Mommy, Daddy, ano pong pangalan nila? Maya-maya pantanong ni Johanna na siyang ikinatingin nila kay Stella at Maximus. Nagkatinginan si Maximus at Stella at ngumiti sa isa't isa. Ang hawak nila din ng panganay si Max, Maximus Jr. Ang hawak naman ni Mommy Amor ay ang pangalawa, si Leon at ang bunso naman ay si Thunder. Ngiting sagot ni Stella sa kanila. Maximus, Leon at Thunder? Ang pogi ng name niyo? Tuwang sabi namang ito tila natutuwa din ng triplets dahil nagkakampag ang mga paa ng mga ito. Nakangiting tinatanaw nila Stella at Maximus ang pamilya nila. Ilang buwan na rin ang kasal sila at pamunuan nilang organization ng mga moon. Simula na sila ay namuno, naging tahimik ang lahat at naging maayos ang pamumuhay nila. Merong gulo ngunit kagad namang nasusolusyonan. Ang kanilang kumpanya ay maayos na maayos lalo pat tinutulungan sila ng kanilang mga kaibigan na si Nadine at Lance maging si Vinda. Kung walang mga ito ay malamang na hindi nila mahahandal ng maayos ang kanilang kumpanya. Si Johanna ay palaging nangunguna sa klase nito. Hindi siya pinag-advance ng magulang dahil na rin gusto nila Stella na mag-enjoy munang bata. Dahil wala doon sina Princess, Zephyr at Rebecca ay nasa Skype ang mga ito habang tinitignan ang 3. Si Rebecca ay pauwi na ngayon sa Pilipinas dahil na rin sa biglaang panganganak ni Stella. Nasa ibang bansa kasi ito dahil meron siyang inaasikaso. Ngayon na tahimik na't maayos na ang kanilang pamumuhay ay wala nang mahihiling pa si Stella at Maximus. Kapwa nakangiting mga ito habang nakatanaw sa kanilang pamilya. Thank you wife. Ngiting bulong ni Maximus sa kanya tinalikan ng pisngi nito. Ano sa tingin mo, tahimik na tayong mamumuhay ano? Tanong ni Stella ang kinailing ni Maximus. Walang tahimik na pamumuhay my love, wala rin perpektong pamilya. Pero pipilitin nating ayusin ang bawat gulo at pagsubok na darating sa pamilya natin. Hindi na tayo nag-iisa. Ang daming nagmamahal sa atin lalo na sa mga anak natin. Lumingon sila sa mga ito na nasa sala at kinakausap ang triplets. Tama ka my love, ang swerte natin sa kanila. Sobrang swerte. Ngiting sabi ni Maximus at nagkatinginan silang dalawa.
I love you, Maximus. I love you to Stella. Mamahalin kita hanggang sa huling hininga ko. Napangiti si Stella dahil doon at naglapit ang kanilang mga labi upang pagsaluhan ang isang matamis na halik. Matapos ang ilang segundo ay humiwalay din sila sa isa't isa at sabay nang natawa. Simula noon ay namuhay na sila kasamang kanilang pamilya na tahimik at matiwasay. Dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Stella at Maximus. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumubaybay. Muli magkita-kita po tayo sa susunod pa nating mga istorya.